In survival mode na raw ang lahat ng sektor dahil sa sigalot sa Middle East, ayon sa isang business group. Pero kung bakit malaki ang tama ng krisis sa Pilipinas, yan daw ay dahil umaasa tayo sa mga produkto ng ibang bansa. Narito ang agenda report ni Che Sulit. Sa ikalawang linggo ng big-time oil price hikes dulot ng krisis sa Middle East, 2 gasolinahan ang nasampulan ng PNP. Kaugnay po ng nasabing mga functions ng Philippine National Police, meron na po tayong 2 na kinasuhan. Ito po sa Nueva Vizcaya at sa Eastern Samar na kung saan sila po ay hindi po nag-hoarding, kundi nagbebenta po ng mas mataas na presyo sa dapat po na presyo na dapat binibenta po nila sa merkado. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng PNP sa Energy Department para sugpuin ang anumang hoarding o profiteering. Hindi lang kasi mga motorista ang umaaray sa pagsirit ng presyo ng langis. All industries are now in survival mode because we expect everything to go up. Especially we are an import-dependent country, not just for commodities but for consumer goods as well. So everything goes up. Your dollar is expensive, your freight cost is expensive, everything rises. May disruptions din sa agrikultura dahil apektado rin ang supply ng fertilizer. Sa construction, may dagdag singil din sa materyales, gaya ng semento, bakal at pintura. Maaaring malagay rin daw sa peligro ang maraming trabaho. Nakikita rin ang pagmahal ng airfares dahil sa higher aviation fuel costs. The PCCI was hoping this year that we would be able to maximize the low-hanging fruit of tourism as a source of foreign income, because when tourists come in, they bring in dollar to the economy. Sayang, this war is beyond our control, and the prices is very difficult to control as of the moment. Ramdam din ng mga Philippine exporter ang sakit sa bulsa. Ayon kay Sergio Ortiz Luis Jr., PCCI Honorary Chairman at President ng PhilExport, kasabay ng pagsirit ng presyo ng langis ang mataas sa production at shipping costs. Dama raw ito lalo ng mga manufacturer ng raw materials. We have a problem already in the tariff, but since we are in the same boat with the others, unfortunately, most of our competitor countries here in the region are subsidized in their fuel cost and electricity. In the Philippines, we're not only not subsidized, we're even taxing them. Malaki din daw ang epekto ng pagsadsad ng piso. Para sa business leaders, welcome move ang pagtapyas o suspensyon ng excise tax sa langis. Pero babala rin nila, maaaring hindi pa rin ito sapat. Kaya panawagan nila sa Marcos Jr. administration ang targeted subsidies para sa mga apektadong sektor. Kailangan din daw pag-aralan ang pagtapyas ng VAT sa kuryente at petrolyo para mabawasan ang economic pressures sa bansa. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel, sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.